Nagsimula ang pelikula sa may dagat na may barko, at inalerto ng batang si Ryder ang mga Paw Patrol tungkol sa isang sunog na nangyayari sa may junkyard. Una ay si Sky, na nasa jet plane ngayon, at sinabi ni Rubble na handa na siyang lumipad anumang oras. Maingat na inilapag ng bida ang barko sa may pampang. Sumunod ay ginamit niya ang motorsiklo bilang responda sa emergency call. Kasama din ang mga Paw Patrol units na gamit ang iba't ibang sasakyan, at sama-sama nilang tinatakbo ang kalsada ng syudad. Samantala, kumuha si Sky ng maraming tubig sa kalapit na ilog, at direktang ibinuhos iyon sa may entrance ng junkyard para makadaan yung mga kasama. Sa loob nito ay may mag-asawang sina Hank at Janet na natutuwang ililigtas daw sila ng mga bida. Sinabi ni Ryder na ihanda na daw ang pagsugpo nila ng apoy, kaya pinindot ni Marshall ang button na naglabas ng water cannon ng fire truck. Sumunod ay pinaikot niya ng pinaikot ang sasakyan, habang tinitira ng maraming beses ang buong paligid ng maraming tubig, para mawala yung kumakalat na apoy. Ngunit meron pang sunog yung trailer kung nasaan yung mag-asawa. Sinabi naman ni Marshall na naubos na daw yung tubig ng sasakyan. Buti na lang ay bumalik muli itong si Sky na naghagis ng maraming tubig papunta sa trailer, na nagligtas sa mga tao sa loob. Lumabas sa bahay yung lalaki para personal na magpasalamat, sabay nagmungkahi ito na kumuha ng litrato kasama daw ng mga bida. Lahat sila ay ngumiti para sa kinuhang picture, pagkatapos ay napansin ni Chase na ang padlock kanina ay nasa labas daw ng pintuan. Ipinaliwanag ni Hank na meron daw kawatan kanina at ninakaw din yung heavy truck nilang may electromagnet. Samantala, busy yung misteryosong magnanakaw kanina sa pag-ayos ng kanyang imbensyon. Pinakita rin na may berde siyang buhok sabay ng paghila nito ng lever. Ibinalita naman sa TV ang pag-aabang ng lahat para sa mangyayaring meteor shower, na ngayon lang magkakaroon pagkatapos ng 50 years. Sa headquarters, merong nag-doorbell sa pintuan nila kaya tinawag ni Ryder ang lahat para ipakilala ang mga bagong junior patrollers na sina Nano, sumunod ay si Minnie, at ang huli ay si Tot. Gusto rin daw nilang maging opisyal na Paw Patrol balang araw kaya nandito sila para makasama ninyong manood din ng meteor showers. Niyaya rin ng bata na gamitin nila yung telescope kaya nagmadali ang mga ito doon at muntikan pang masira yung bagay. Balik sa kalaban, nagpakilala ito sa livestream bilang si Victoria, at gusto niyang patunayan sa lahat na siya ang pinakamagaling na scientist sa buong mundo. Ayon sa kanyang obserbasyon, nalaman niya na ang isa sa mga meteors ay naglalaman ng power source, na mas malakas pa sa kahit na anong bagay dito sa Earth. Dagdag pa niya na gagamitin nito ang imbento niyang meteor magnet para kunin yung nasabing bulalakaw. Inihanda na niya ang upuan at musika, at saka pinindot din yung red button para buksan na ang makina. Tumira ito ng malakas na laser na gumuhit sa langit pagkatapos ay kinuha nito yung dumadaan na meteor sa space. Habang nagdidiwang siya sa pagdating noon, biglang nagkaroon ng problema ang aparato dahil hindi niya inaasahan na mas malakas daw ang puwersa ng pagpasok nito sa Earth. Biglang tumigil tuloy yung gamit niyang electromagnet at nakikita niyang walang tigil ang pagbagsak ng meteor papuntang syudad. Natuwa naman si Rubbles na nakikita na niya itong bulalakaw. At napansin din ni Chase na mukhang direkta yata itong bumabagsak sa kanilang lugar. Sumigaw yung bata at totoong ang bumabagsak ito papunta sa syudad, kaya lahat sila ay nagpadulas sa emergency exit at sumama sa mga tao sa labas. Ipinaliwanag ni Ryder sa mga residente ang patuloy na pagbagsak ng bulalakaw sa kanila, kaya nagpanik ang mga ito at kanya-kanyang nagsitago sa loob ng mga gusali. Tumulong rin ang mga Paw Patrol para gabayan sila palayo ng kalsada, habang ang nasabing meteor ay tumama ng direkta sa tore, pagkatapos ay muntikan pang tamaan yung aso sa kalye. Nagsilabasa na ang mga bida mula sa pinagtataguan nila, sabay na saksihan din nila ang pagkawasak ng pinakamamahal nilang Pop Tower. Sumunod ay lumapit ang lahat sa nagawang butas ng bagay, at sa gitna nito ay merong lumiliwanag na malaking bato. Ibinalita naman sa TV ang pag-aresto sa scientist na si Victoria, dahil sa pag-amin nito mula sa kanyang livestream. Sa kulungan, nagagalit naman ito dahil hindi daw dapat kinukulong ang pinakamagaling na scientist sa buong mundo. At nang matapos na siya, may nagpakilala naman sa kanyang isa pang kriminal na may maraming pusa. Dinala ng mga bida sa kanila yung bulalakaw kanina, pagkatapos ay ginamit ni Ryder ang isang aparato para maskan itong malaking bato. Ipinaliwanag niya na pagsapit ng umaga, malalaman natin kung ano ang nilalaman nito para na rin mapag-aralan nila. Sa gitna ng gabi ay nagising itong si Sky na napansin ang kakaibang liwanag na pumasok sa loob ng kanilang kwarto.
Sinundan niya ito sa labas, at pagkapasok niya sa kabilang silid, iyon pala ay ang meteor na nagbalik ang dating liwanag nito. Na-curious dito yung aso kaya hinawakan niya iyon, pagkatapos ay kumalat sa silid yung liwanag at sinabi niyang ang weird naman nito. Sorpresa namang nahati sa gitna yung bulalakaw sa harap niya, at sa loob nito ay ang lumiliwanag na mga kristal na ngayon lang niya nakita. Hinawakan niya rin ang isa sa mga iyon at naramdaman niya ang kakaibang enerhiya na binibigay nito sa buong katawan niya, at nagpalutang din sa mga paa ng aso. Nung nilapitan naman niya yung kristal, sumanib iyon sa kanyang pendant sabay ng hindi mapigil na paglutang niya muli sa ere. Nagkaroon din siya ng super strength at nagawa niyang buhatin ang isang mabigat na cargo trailer. Aksidente namang bumalik siya sa silid na sinira ang pader, at nung tinanong nung bata kung anong nangyayari, sinabi ni Sky na meron na yata siyang superpowers at lumutang sa ere. Nung balikan nila ang mga ibang kristal, sumanib ang mga iyon sa kanilang mga pendant sabay napansin nung isa na lumiliwanag daw ang kanyang mga paa. Gumawa siya ng maliit na fireball, sumunod ay si Chase na nagkaroon naman ng super speed. Aksidente namang nasunog ni Marshall yung mainframe computer, kaya lumapit si Zuma at tinira ito ng kapangyarihang tubig para mawala yung apoy. Si Rocky naman ay nagagawang buhatin yung malaking truck at napagtanto niya na may kapangyarihan siyang katulad ng sa magnet. Nahila niya rin tuloy ang ilang mga bakal na bagay sa buong paligid niya. Samantala, hindi malaman ni Liberty ang kanyang nakuhang kapangyarihan, sinubukan niyang lumipad sa ere pero wala namang nangyari. Nagmungkahi si Rubbles na dapat daw ay magkaroon sila ng bagong pangalan ng grupo, kaya naisip ni Ryder na tawagin na ngayon silang The Mighty Pups. Ginawan din silang lahat ng bagong baluti kasama na rin yung kristal, at sama-sama na ngayon silang may panibagong kapangyarihan para protektahan ang Adventure City. Sa kabilang silid, nakita rin nila ang mas pinagandang mga sasakyan, kaya natutuwa ang mga itong pinuntahan ang mga yon. Ginamit ni Chase ang kanyang power pose para paganahin ito na siyang nag-transform din sa kotse na magkaroon ng jet propeller. Samantala, tinatanong ni Liberty kung ano naman ang gagawin niya sa headquarters dahil wala naman siyang nakuhang superpowers. Sumagot si Ryder na importante ang misyon niya na tignan ang mga junior patrollers habang nasa misyon sila. Tumangging gawin yun nung aso pero wala siyang pagpipilian kundi alagaan ang tatlong mga tuta. Sa syudad, merong window washer ang nangangailangan ng tulong dito. Buti na lang ay dumating si Marshall na nakaantabay gamit ang fire truck, at nasalo yung lalaki na bumagsak sa gilid ng gusali. May kotse naman ang napabayaang iwan kaya gumalaw ito mag-isa na papunta sana sa isang tao at ang alaga nito. Ginamit ni Rocky ang kapangyarihan niyang electromagnet na nagligtas sa dalawa, kaya napabalita kaagad sa TV ang Paw Patrols na ngayon ay may pambihirang superpowers. Pagkatapos mapanood yun ni Victoria ay nagalit siya, dahil sa kanya daw dapat yung meteor at ang superpowers na taglay nito. Sumang-ayon naman sa likod niya si Mayor Humdinger na hindi rin gusto ang mga Paw Patrols, pagkatapos ay kinausap nito ang mga pusa niya na pinagtaka nung babae. Sinabi ng mayor na tutulungan daw nila siyang makatakas, kapalit ng pagbigay rin ito ng superpowers na sinasabi niya. Nakipagkamay siya para makumpirma ang kasunduan, sumunod ay kailangan niya rin daw gawin yun sa mga pusa na ginawa naman ng babae sa bawat isa nito. Busy naman si Liberty sa pag-train ng mga junior patrollers. Pinag-push up niya ang mga ito, pinatakbo rin sa treadmill, at ang huli ay pinagamit ang fire extinguisher pero nabigo silang tanggalin ang apoy nung kandila. Nakatakas mula sa preso ang dalawa sa pagdaan nila mula sa imburnal. Namukhaan yung mayor ng mga residente kaya nangampa niya ito na iboto ulit daw siya sa susunod na eleksyon, kaya hinila siya palayo ni Victoria. Sumunod ay kailangan nilang lumipad kaya nagpunta sila sa eroplano ni Humdinger at natuwang makita muli ito nung lalaki. Sa headquarters, nakatanggap ng distress signal si Ryder tungkol sa flight emergency kaya sinabi ng bida na papunta na daw sila kaagad. Tumingin siya sa labas gamit ang binoculars at nakita yung eroplano na bumabagsak, kaya nagboluntaryo si Sky na gagawin niya ang lahat para iligtas sila. Mabilis na lumipad yung aso sa himpapawid, at di nag-alinlangan na pumasok sa eroplano para sabihing magiging okay lang ang lahat. Sorpresa namang nagpakita ang mayor kasama ng mga pusa nito, habang si Victoria naman ay palihim na lumapit para kunin yung pendant mula sa bida. Sinubukan na kunin ulit ito ni Sky pero naihagis lang siya ng kalaban, pagkatapos ay iniwan siya ng mga ito na nagparachute sa ere. Nag-report kaagad yung aso kay Ryder at sinabing isa lang palang patibong yung nasabing eroplano. Sinabihan ng bata yung iba na kailangan nilang gumawa ng runway sa Main Street, kaya umaksyon agad yung mga Mighty Pups. Una ay si Chase,
na binago ang kanyang sasakyan habang tumatakbo, kasabay ng paglagay nito ng mga markers sa kalsada. Nakita iyon ni Sky kung saan siya lalapag, at muntikan pang mabunggo yung tren, pati na rin si Ryder sa ibaba. Ilang sandali, tumatakbo na ito sa kalsada ng walang kontrol, at eksakto ring tumigil sa harap ng ilong ni Chase. Gayunpaman, matagumpay nilang napigilan ang plane crash at walang nasaktan sa insidente. Kinagabihan, lumapit si Sky para humingi ng tawad na nabigo daw siya sa kanyang misyon. Walang problema, sabi ni Ryder, sa ngayon ay iniiska niya yung buong syudad para mahanap yung energy signature nung kristal, na ikinatuwa naman ng aso. Balik sa mga kalaban, ininspeksyon ng mabuti ni Victoria yung hiyas at excited siyang malaman kung ano ang magiging powers niya. Sumanib ito sa kanyang pendant at nagkaroon siya ng kapangyarihan ng elektrisidad, na ikinatuwa naman ng babae. Kumalat sa buong kisame ang kapangyarihan niya, na nagresulta ng magulong mustache ni Humdinger, ganun din sa balahibo ng mga pusa niya. Sa headquarters, na-detect ng computer yung energy signature at nasorpresa dito si Sky. Dahil dito, nagdesisyon siya na kunin niya yun ng mag-isa, sabay kinuha rin ang lahat ng kristal ng buong Paw Patrol na sumanib naman sa dibdib ng aso. Ginamit niya rin ang kanyang jet plane at lumipad sa mga ulap, at direktang pumunta sa abandonadong lighthouse sa may talampas. Palihim siyang pumasok sa loob sa kung saan maraming computer ang nakabukas. Sa dulo ng silid, nakita niya si Victoria na natutulog at napansin din ang nakuhang kristal mula sa kanya. Makukuha na sana ni Sky yung hiyas pero kunwari lang palang natutulog yung kalaban, pagkatapos ay tinira siya nito ng kuryente. Nakakapagtaka naman na agad itong tumakas mula sa silid, kaya sinundan siya nung aso sa ere at naghabulan sa mga ulap. Masyadong mabilis si Victoria kaya desperado na mahabol siya ni Sky. Di niya alam sa gitna ng makapal na ulap, may patibong pala sa kanyang naghihintay dito. Natawa tuloy yung kalaban dahil madali niya lang nahuli yung bida. Sumunod ay dinala niya ito pabalik sa lighthouse, kung saan nilagay niya ito sa may kulungan. Kinuha rin sa kanya ang lahat ng mga kristal, na nagtanggal sa lahat ng kapangyarihan ng aso. Ginamit naman ni Victoria ang bagong taglay na superpowers at ibinuhos lahat ng yun sa electromagnet na inimbento niya. Gumuhit ito ng malakas na laser sa langit, na umabot hanggang sa pinakadulo ng outer space. Ilang sandali, kinukuha nito ang mga asteroid na tinamaan ng laser, kaya natutuwang makita ito ni Victoria na kinokontrol ang lahat. Pumasok naman ang silid itong si Humdinger at binanggit muli ang tungkol sa kanilang kasunduan. Napilitan tuloy na ibigay nung babae ang isa sa mga kristal, at nung ginamit ito ng mayor, biglang lumaki ang mustache nito, ganun din ang mga kamay niya sa sahig. Ang superpowers pala niya ay maging isang higanting tao, kaya nagkaroon tuloy ito ng tapang na sugurin ngayon ang headquarters ng Paw Patrol. Kinabukasan, inalerto ni Chase yung bata na nawawala daw si Sky, maging ang lahat ng mga hiyas nila. Sa kabilang silid nila nalaman na pinuntahan siguro ni Sky yung energy signature ng kristal niya, pero paano daw nila yun susugurin kung wala naman daw silang superpowers? Ganun pa man, magkakasama silang umaksyon at ginamit ang kanilang mga sasakyan. At sa gitna ng kalye ay biglang nagkaroon ng malaking butas na humarang sa kanila. Nagpakita din si Humdinger na sobrang laki na ngayon sabay binati rin sila, pagkatapos ay muntikan pa nitong apakan si Rocky sa may kalsada. Tumakbo muna ang mga bida palayo, habang patuloy pa rin ang paghabol ng mayor sa likuran nila. May aapakan na sanang puting aso itong kalaban, kaya binago ni Liberty ang kanyang sasakyan na ginawang may sidecar, sabay niligtas yung poodle sa kapahamakan. Ilang sandali ay sumama na siya sa kanyang grupo hanggang sa marating nila ang isang dead end. Babalik na sana sila sa kalsada pero humarang sa kanila si Humdinger. Sorpresa namang dumating sa eksena ang mga junior patrollers na sakay ang isang malaking wrecking ball. Sumakay ang mga ito sa mustache nung kalaban, pagkatapos ay gumapang sila sa butas ng ilong kaya napilitan tuloy na bumahing yung mayor. Gamit ang binoculars, nakita ni Ryder yung hiyas sa loob ng bulsa ng jacket nung kaaway, kaya umaksyon kaagad itong si Marshall at lumundag sa damit mula sa hagdanan ng fire truck. Sa kasamaang palad, nahuli ng mayor si Marshall at tinawanan ito, pero di niya alam ay nakuha na pala ng bida ang kapangyarihang taglay ng kristal. Kasabay din ito ang pagliit nung kalaban sa harapan nila, at bumagsak ang malaki nitong sombrero na gumapos din sa kanya. Nagpasalamat din si Liberty sa mga maliliit na tuta, kaya nagdesisyon itong isama silang lahat sa misyon. Sa kampo ng kalaban, sinagot ni Victoria yung pintuan at kinausap yung tatlong tuta na nagpapanggap na may charity cookies.
Di niya alam ay malapit lang pala ang mga bida at nagboluntaryo si Zuma para pasukin yung lighthouse. Dumiretso ito sa likod ng bahay at nag-transform din bilang tubig na dumaan sa tubo papasok nung gusali. Pagkatapos ay palihim itong tinatawag ang kaibigan na si Sky, at nung makita niya siya, ibinigay ang kanyang hiyas para magkaroon ng superpowers yung kasama. Dahil dito, madali lang nitong nasira yung bakal na selda, sabay na alerto yung babae at sinimula na habulin siya sa ere. Sa labas, tumawa lang yung kalaban dahil isa lang sa kanila ang may superpowers, pero buong kumpiyansa na sinabi ni Ryder na isang buong grupo sila, at sama-sama nilang tatalunin yung kalaban. Nagsimulang tumira ng kuryente si Victoria habang ipinasa naman ni Sky yung kristal kay Chase. Sa sobrang bilis ng aso ay hindi siya matamaan nung kaaway, dahil para kay Chase ay sobrang bagal lang ng mga kidlat kaya madali lang niya itong naiilagan. Pagkabigay naman kay Marshall, ginamit niya ang kapangyarihang apoy para magkaroon ng panira yung fire truck, at sinimulang atikihin sa ere yung kalaban. Binuhat ni Victoria yung sasakyan, pagkatapos ay inihagis iyon sa mga bida. Nagawa naman ni Rocky na pigilan ito gamit ang electromagnet niya, at nung ibibigay na sana ni Chase yung hiyas kay Sky, tinira siya ng kalaban kaya nawalan ito ng balanse. Napunta tuloy yung kristal kay Liberty pero nahulog sila sa bangin, pagkatapos ay nasorpresa sila dahil ang kapangyarihan pala ni Liberty ay elasticity na nagligtas sa kanila. Ang huli ay si Zuma, na lumapit sa likod ng kaaway at pinalibutan siya ng kapangyarihang tubig, hanggang sa makuha nito ang lahat ng kristal mula kay Victoria. Ipinase kay Ryder ang mga iyon, na ibinigay naman kaagad sa bawat Mighty Pups. Sa kombinasyon ng powers nila Liberty at Trouble, ang wrecking ball nila ang sumira sa aparato nung kalaban na tumapos sa masamang plano ni Victoria. Nagdiwang ang buong grupo pagkatapos noon, at sinabi ni Chase na arestado na daw ngayon yung mad scientist.